Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. San man nila mabalitaang naron siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At ang lahat na makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Noong isang linggo, kung babalikan natin ang ating mga ebanghelyo, panay-panay ang pagpapagaling ni Jesus ng mga may sakit at pagpapalayas ng demonyo. Naalala nyo pa? Sa mga araw-araw na nagsimba last week, naalala nyo pa? Noong pinagaling ni Jesus yung anak ni Jairo? Naalala nyo ba yon? Ilang taon yung kanyang anak? 12. Very good. 12 years old na nag-agaw buhay. Di ba? Naalala niyo yon? Pinuntahan pa ni Jairo si Jesus. Nagpatira pa, lumuhod. Nagmakaawa na pumunta siya sa bahay nila para pagalingin yung anak niya na nag-aagaw buhay. 12 years old. At habang sila'y nasa daan papunta doon sa bahay, ano nangyari? Hindi ba? Gumaling din yung babae. Anong sakit? Yun, dinudugo. Ilang taon? Ilang taon dinudugo? 12 years. Yan, review tayo ng review, no? 12 years din. Di ba? Naalala nyo yun? No? Hanggang sa sobrang dami na kailangan pagalingin ni Jesus, kinailangan niyang isugo ang kanyang mga alagad sa isang misyon. Naalala niyo, sinugo niya. Ilan siyang alagad? 12 din, di ba? Lahat yan 12. 12 din. Sinugo niya ng tig-dadalawa. So ilan na lahat? 6. 6 na pares. Sinugo niya para din magpagaling ng mga may sakit, para magpalayas ng mga demonyo. Hanggang sa umabot si Jesus sa kanyang lugar. Anong pangalan ng kanyang lugar? Hello? Anong pangalan? Anong pangalan ng lugar ni Jesus? Poong Jesus. Ano nung pangalan ng lugar? Di ba? Poong Jesus Nazareno. Anong pangalan ng lugar? Ayun, Nazaret. Di ba? Umabot pa siya sa kanyang bayang Nazaret. Anong ginawa sa kanya doon? Kinutya siya, di ba? Binatikos siya. Anong sabi sa kanya? Saan siya nakakuha ng ganong karunungan? Paano siya nakapagpapagaling ng may sakit? Di ba? Siya'y karpintero? Di ba? Anak siya ni Maria? Di ba? Ang mga kapatid niya ay taga dito? Naalala nyo na? Hello? Hindi ba? Naalala natin?
At sa lahat ng ito, tuwing hinihipo ni Jesus ang mga tao, sila ay gumagaling. Sila'y gumagaling. Kaya nga, ituloy natin ang kwento. Ngayon, sa ating ebanghelyo, nagpunta si Jesus sa Genesaret. Umalis na siya sa kanyang bayan. Bakit? Hindi naman siya tinatanggap dun eh. Kinukutya siya. Sa halip na dun sana siya nakagawa ng maraming kababalaghan, marami sana siya dun napagaling kasi sarili niyang bayan, hindi naman siya tinanggap. Kaya umalis na lang siya. Kaunti lang tuloy ang napagaling. Sayang, di ba? Sayang. Kapitbahay na nila si Jesus, kababayan na nila si Jesus, pero sila pa ang hindi naniwala at sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, nagpunta si Jesus sa Genesaret. At doon, maraming may sakit ang dinala kay Jesus. Bakit? Kasi narinig nila. Narinig nila na marami si Jesus na napapagaling. Nalaman nila na pag hinahawakan ni Jesus, gumagaling sila. No? Nalaman nila yon. Alam nyo, marami din naman chismoso noon. No? Parang panahon din natin ngayon, pag sinabi, huy, may bigayan doon. Diba? Takbo tayo. Diba? Huy, may pakain doon. Punta tayo doon, diba? Hello. Ganun din sila. Huy, nakapagpapagaling yon. So, nung pumunta si Jesus, lahat dinala sa kanya. Dahil ang paniniwala nila, kapag hinipo ni Jesus, gagaling. Yun ang narinig nila. Pero, ang pinagkaiba ng mga taga-Genesaret, hindi si Jesus ang humipo sa kanila. Sino humipo? Hello. Sila. Sila ang humipo. Dahil ang sabi nila, mahipo lang nila. Kahit na dulo ng damit, kahit yung tassel lang, ang pananampalataya at paniniwala nila, gagaling sila. Nakita niyo yung pinagkaiba? Hello. Sa ibang lugar, si Jesus ang hihipo. Pero sa mga taga-Genesaret, kung saan pa hindi lugar ni Jesus, kung saan pa ibang lugar, sila yung hihipo kay Jesus. Sila yung lumapit kay Jesus. Sa totoo lang, wala sa paghipo ang kagalingan. Sila'y gumaling dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ito yung pinagkaiba nila. Meron silang malalim na pananampalataya kay Jesus. Hindi katulad ng mga kababayan ni Jesus. Sila, kahit hindi sila kalugar ni Jesus, naniwala at nanampalataya. Galing, no? At kahit sa panahon natin ngayon, ganyan minsan ang tao. 'Di ba? Sa ibang tao pa, ang bait-bait. Pero sa sariling kapatid, ang damot. Hello. Ba't ganon? Pag sa ibang tao, sa kaibigan, andyan lagi. Oh, galing, nag-a-advise pa. Pero sa kapamilya, hindi mo makita. 'Di ba? Hindi mo mahagilap. No? Maraming ganyang tao. Bakit ganon? Pag sa iba, ang galing. Pag sa sarili mong kapamilya, sarili mong kadugo, wala. Mabuti pa nga yung iba, pinakikinggan. Yung sarili mong nanay, paus na siya, hindi pa sinunod ang utos. 'Di ba? Ba't kaya ganon? Kahit di naman tayo, maging sa Diyos, ganyan tayo. Pagdating sa hula, pagdating sa horoscope, ang bilis nating maniwala. Walang tanong, walang pagdududa. Pero pagdating sa Diyos, humihingi ka pa ng sign. Nagtatanong ka pa. At kapag hindi ka pinagbigyan, kala mo pinagdamutan ka. Ba't ganon?
andali nating isuko yung ating pananampalataya, andali nating baliwalain. 'Di ba? Bakit ganon? Kaya nga ang ganda ng pinapakita sa atin, yung mga kababayan ni Jesus, binaliwala si Jesus. Yung hindi pa niya kababayan, yun pa, ang abot-abot ang pananampalataya sa Kanya. Abot-abot ang paniniwala. Yung mismong kababayan, walang pananampalataya. Pero maganda kay Jesus, kahit na hindi kapamilya, kahit na hindi kababayan, patas siya kung tumuring. Kaya ito yung maganda na ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo. Walang dahilan para hindi tayo manampalataya kay Jesus. Palalimin ang paniniwala kay Jesus. Kung sa iba nga, kaya niyang maging mabuti, sa atin pa na mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus. Sana wag nating binabaliwala ang ating pananampalataya. Dahil ang Diyos, si Jesus, kahit kailan, hindi magbabaliwala. Basta't palalimin ang ating pananampalataya. Amen. Amen.